Ano kaya ang magiging epekto sa mga Duterte nitong trial sa ICC? Next month na yan. Naunang na-schedule po yan sa September 23. Yung trial tungkol dun sa crime against humanity na kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po ay merong away yung mga vlogger nila. Parang may away na rin yung buong pamilya. Yung Duterte family at saka yung ibang mga tao, mga babaeng malalapit kay Duterte. Ano kaya ang epekto niyan? At siyempre yung away din ng mga abogado. Nagalit na si Atty. Nicholas Coltman kay Harry Roque dahil siya nakikialam. Sabi naman ni Roque, hindi siya nakikialam. So yan po yung mga internal problem ng mga vloggers na pro Duterte o hindi, o away yung pamilya at yung mga abogado. May epekto po yan kasi yung trial, pag hindi napigilan yan, tuloy-tuloy na po yan. Kasi sa oras na magsimula ang trial, abay magtutuloy-tuloy yan. Kung yung mga gunita, isa yan sa mga tinututulan ng kampo ni Duterte na hindi muna magkaroon ng trial. Kino-question niya yung jurisdiction. Mayroon ng jurisdiction ang ICC o wala. Hindi pa tapos yung issue. Pero marami ng petisyon, motion at kung ano-anong ginawa ng abogado ni Duterte, nireject naman ng International Criminal Court, pati yung pag-inhibit ng dalawang judge. So, tingnan natin kung anong mangyayari dan. Good luck na lang. Ito na ba yung daan, pamamaraan, para makuha na, magtuloy-tuloy nang maramdaman ang justice, justisya ng mga biktima ng tukhang during Duterte administration. Ang mga Pilipino ang complainant yan. Lalo na yung grupo na magdalo ni dating Senador Trillanes, yan ang number 1 complainant yan na nag-file ng kaso noong pang 2017. Duterte administration ngayon lang po after 8 years ay magsisimula. Inaasahan ang paglitis para panagutin ng dating Pangulo dyan sa sinasabing paglabag sa karapatang pantao o crime against humanity. Hindi biro yung kasong yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ito, yung Quadcom na na-identify sa Kongreso na nagkaroon po ng malalimang investigasyon sa kung ano-ano, sa Pogo, grabbing corruption, pintahan ng mga lupa, at illegal drugs, illegal gambling, lahat yan. Ngayon po ay itutuloy. May bagong composition po ngayon ng mga congressman sa 20 Congress. Kasi yung po mga dating naghahawak niyan, 3 yung chairman ng committee doon, 4, isa lang na natira. Yung 3, tapos na ho ang term o yung natalo sa eleksyon. Kung yung magulita dyan si Abante, ang chairman ng Committee on Human Rights, na ngayon inanalo ulit, siya ulit ang magiging chairman. Si Congressman Redon, Terry Redon, ang siya magiging chairman ng Committee on Public Account na dating hawak ni Paduano. Si Congressman Flores, abogado yan. Siya ngayon ang chairman ng Committee on Dangerous Drug na dating hawak ni dating Congressman Ace Barbers. At si Congressman Valeriano, siya ang chairman ngayon ng Committee on Public Order and Safety na dating hawak ni Congressman Fernandez ng Laguna. So ngayon ang maghahawak ng Quadcom na susuportahan ng majority at ng mga senior deputy speaker ay si Abante, nagbabalik, si Redon, Flores at Valeriano. Ayan po ang magsisimula dito sa Quadcom na ngayon ay binubuo ng Kongreso para ipagpatuloy ang mga investigasyon kung anuman ang isasalang na dyan. Kung yung mga gunita ang Quadcom ang isa sa mga dahilan kung bakit naibalik at nagtiwala ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad sa performance ng Congress na tumaas ang rating nila to sa nakaraang 19 Congress kasi maraming expose tungkol sa smuggling sa customs, tungkol sa Pogo operation na marami ang talaga hong epektong masama, gambling at marami pang iba. Yung libo-libong hektarya dyan sa buong Pilipinas, especially sa Central Luzon at Northern Luzon, ang naibenta sa mga fake Chinese national na pinake ang dokumento para maging Chinese o para maging Pilipino mula sa pagiging Chinese. Di ba? Yung Pasandaong issue, Alice Goo, yan po yung mga sinasangkot dyan. At si Harry Roque, na naging abogado pero nagdi-deny pero kinasuhan ng qualified human trafficking kaya ngayon nagtatago sa Europe kasi meron ng standing warrant of arrest mula sa Angeles City, Pampanga
kung saan doon ipinailang kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Marami po na nabulgar dyan sa Quadcom. Ako personally, as political blogger at traditional na mamamahayag, na membro ng media, pabor ako dyan sa in aid of legislation investigation at oversight function. Kasi yan ay lehitimo na trabaho ng Kongreso. Kaya dapat talagang mag-imbestiga para ho sa mga posibleng katiwalian ng ibang sektor, sa Executive Department, sa kapulisan at iba pa. Kung kinakailangan kahit kapwa mga mababatas, kung mayroong maling ginagawa, dapat sumalang din sila sa mga investigasyon. Okay? Any comment, reaction? Malaya kayo. Sunod na ating pag-usapan, Speaker Romualdez at ang kanyang malapit na kaibigan din at kamag-anak na si Congressman Toby Tiangco. Si Tiangco ay malapit sa mga Romualdez at Marcos. Ay tuloy po ang kanilang debate, hindi pagkakasundo tungkol sa sistema ng pag-aaproba ng national budget. Ngayong pumbuang ito, magsisimula na naman yung budget deliberation. Matapos, hindi ko alam kung kailan isusumite ng Executive Department ang libro ng proposed budget for 2026. Ay ang pagtutol po dito ni Congressman Tiangco na malapit sa mga Marcos ay mali yung sistema. Kaya nagkakaroon ng insertion. Especially yung small committee na nagpa-final ng proposed budget. So ayaw ni Congressman Tiangco yan. Kaya hindi siya bumabor at bumoto sa pagiging speaker nitong si Romualdez. Pero nanalo si Romualdez at posibleng ituloy pa rin ang dating sistema. Pero tinututulan ito ni Tiangco at ng iba pang mga kasamahan sa Kongreso. Ngayon po kasi parang dumami rin po yung mga congressman hindi kaalyado ni Speaker. Although majority ng mga congressman ay hawak pa rin ni Speaker o nakontrol pa niya. Kaya nga siya natiling Speaker of the House dito sa kasalukuyang Kongreso. So abangan natin. Pag nagsimula, anytime ngayong month na ito, ang deliberation ng budget hanggang December yan, diyan natin malalaman ang magiging ingay ni Tiangco kung kaya niyang kontrahin ang sistemang dating nangyayari at gusto niyang palitan para daw maiwasan ang insertion. Sa Senado naman, ang magbabantay dyan ay yung mga opposition ngayon, lead by Senator Tito Soto at saka Ping Lacson. Yan si Ping Lacson, Senator Lacson, ayaw talaga niya ng pork barrel, insertion o budget na pinakikialaman. A budget ng national government na sinisingitan ng mga pondo para sa project ng mga mambabatas. Ayaw na ayaw niya. Kaya kung merong maingay at magbabantay sa Senado, sa grupo ni Ping Lacson sa budget, meron na rin magbabantay ngayon na si Tiangco na isa sa mga malapit sa Pangulo. Laging kasama yan sa Sunday meeting at family lunch ng mga Marcos at Romualdez. Yan po ang ating aabangan.